Hello mga kabanat, nandito naman tayo para bigyan kayo ng mahalagang balita patungkol ito sa diskusyon ni Congressman Atienza at nagtanong tayo dito patungkol sa pagsampa ng kaso ni na Dr. Agbayani sa Supreme Court na papayagan na itong IBER na gamitin ng buong Pilipino o buong sangbayanan Pilipino. Sabi ni Congressman Atienza, hindi daw siya makakatulong pero ah, nananalangin siya na sana magtagumpay itong sila ni Dr. Agbayani, Congressman Marcolita at Congressman Dipensor na maano itong si Doke, mahimok na mamigay na nga ng gamot na ito. So, yan. At saka sinabi niya na hindi na kailangan daw si Bergere, hindi na kailangan si Doke. Kasi talagang nawala ng tiwala. Maraming mga tao na wala ng tiwala dito sa Department of Health na ito. Dahil di nga dito sa masabi natin, hindi nagawa yung tamang gawain bilang puno ng kalusugan. Siya kasing head ng Department of Health, dapat sa kanya lahat manggaling at siya dapat yung naghahanap ng solusyon kasi head ka nga di ba? So, binira niya rin dito si President Duterte dahil yung mga pangako ni President Duterte, nag-recall daw sa kanyang isip na ang pangako ni President Duterte sa Laguna de Bay, hindi nagawa ni President Duterte. So, mapapanood nyo rin dito mamaya at kayo nang humusga at bago yan, pa-subscribe yung ating channel at pa-like and pa-share na rin. So, narito na, panoorin nyo yun ito. At marami tayong mapupulot na aral dito sa discussion na ito na nagtanong tayo dito sa kanyang live kanina. At hindi namin kailangan si Bergere, Duque, at mga ilan pa sa gobyerno ngayon. Wala tayong naririnig, kundi pananakot. Takot na takot po na po ang tao. Hindi na kailangan takutin pa. Filipinos are scared and feeling insecure because they know we are not headed for a solution at the rate we're doing it. We have to fight on our own what we think is right. Paglaban natin. Hindi ivermectin, walang dahilan para pigilin ni Secretary Duque. Dapat talaga ipagsakdal sila. Ako sang-ayon na mga bata ay hihigpitan na naman. Sasara na naman ang mga playground. Hindi na naman makakapaglakad, makakapag-exercise ang mga may edad. Ano ba gusto nyo? Matodos na lahat ng mga matatanda at mga bata. The quality of education, as said by the World Bank of the Philippines, is very, very low. The quality has gone down tremendously. The challenge of improving this, and it cannot be improved with internet learning. It will have to go through the challenges of a face-to-face regular classes where the children will be taught by the teachers in their classroom and not through the internet. Kung gusto nating magpatuloy ang pagbaba ng level, ng quality ng ating edukasyon, huwag natin palawasin ng mga bata. Stay home pa rin kayo. Hanggang sa kayo magsisisigaw na dyan at magreklamo kayo. We protest! Huwag niyong mamalitin ang tinig ng mga bata, maniwala kayo. Ang mga bata ay pinakikinggan ng kanilang mga magulang. Ang mga bata ay pinakikinggan ng Panginoong Diyos, higit sa lahat. Sa darating na State of the Nation address ng ating Pangulo, ay alam kong malamang hindi niya naaalala, pero ako'y naaalala ko sapagkat isa ito sa aking mga advokasya. Linisin ang Laguna de Bay, ibalik muli yan sa pag-aari ng mga mamamayan. Lalo-lalo na mga mangisda, lalo na mga pangkaraniwan tao na ginagamit yan bilang libangan. Once upon a time, ang Laguna de Bay ay malinis ang tubig, nakapagsuswimming ang mga tao dyan, at ang mga mangisda ay nangingisda dyan ng malaya. Pero ngayon, ang isang mangingisdang Pilipino, hindi makapangisda sa dagat, doon ang China. Hinahabol sila ng mga bapor ng China. Hindi makapangisda sa loob, interior waters, katulad ng Laguna de Bay. Ito'y nasa loob na ng
Luzon, dapat ay pwede na sila mangisda dyan. Pero hindi rin po sila makapasok dyan. Bakit? Puro mga private fish pen meron dyan. Kaya nung unang-unang SONA, noong 2016, hindi ko malilimutan yun. Pinangako ng ating Pangulo, lilinisin ko ang Laguna de Bay. Alam ko, lumalalang sitwasyon dyan. Ang problema dyan, puro mayayaman lang ang merong may-ari ng mga malalaking fish pen sa loob ng area yan. Alam nyo, sa tuwa ko talagang hindi ako tumigil pumalakpak. Sa katuwaan ko, sabi ko, ito na ang Pangulo na magbibigay ng katarungan sa ating ipinaglalaban ng ating mga katubigan, katulad ng Laguna de Bay, ay kanyang mapalaya muli, pakinabangan ng lahat at hindi yung mga malalakas at mayayamang negosyante lang. Dahil ang Laguna de Bay ngayon, kontrolado lang ng ilang mga negosyante na nagbabayad sa Laguna Bay, Laguna de Bay, Laguna Lake Authority. Natawag pa naman Development Authority. Anong development dyan eh? Nagpaparenta kayo ng tubig na dapat ay na-enjoy ng pangkaraniwang Pilipino. LLDA, Laguna Lake Development Authority. Sila ang mga nagbibigay ng lisensya na yung mga fish pen na yan makapag-operate. I cannot understand why that is so, why it is allowed, why it is even tolerated by the President. Mr. President, you promised in 2016, I will remove all those fish pens. Give me 3 months, Laguna de Bay will be totally clean of all these fish pens and fish cages. Sinabi niyo yun, yan po naman ay nakatape. Sana ako sa talagang natuwa. Akala ko'y magaganap na ang aking panaginip ng yung katubigan na yan. The biggest freshwater lake in the whole of Asia. 900,000 hectares of freshwater lake. Na punong-puno ng isda. Punong-puno ng lamang dagat na kinabubuhay ng mga itik, kumakain ng suso, galing sa lawa, nagpuproduce sila ng balot, galing dyan sa paligid-ligid ng Laguna de Bay. Maraming mga nagdinegosyo at nabubuhay doon sa lawang yan. And more than that, the fishermen are able to go around the lake and fish in total freedom because atin yan eh. Pero hindi nga nakapasok ang China dyan, pero dinakma ng mga malalakas yan sa LLDA ngayon. Nananawagan ako sa Laguna Lake Development Authority, gumising kayo sa inyong tungkulin, linisin nyo ang Laguna Lake. Pinangako ng Presidente ng aalisin niya noong 2016 ang mga baklad dyan at mga fish pen. Ngayon, 2021, na doble pa ang dami ng mga fish pen dyan. Na doble. So therefore, you have embarrassed the President as long as you're doing and performing your duties as the President. Huwag na niyo pag-isipan yung Vice Presidente. Pag-isipan niyo, up to the last day of 2022, your presidency, ginagawa ninyo ang lahat ng makabubuti sa mga Pilipino. Today, the poorest sector of our country, the poorest, pinakamahirap, mangingisda. Bakit? Hindi sila makapangisda sa karagatan, andun ng China. Tinataboy sila ng mga malalaking bapor na pangyera ng Coast Guard ng China. Binabangga sila sa open sea. Hindi naman sila makapangisda sa loob ng ating kapuluan, katulad ng Laguna de Bay. Bakit? Dinakma na ng mga negosyanteng hindi ko maintindihan ba't hindi maalis ang ating Pangulo. You can do that, Mr. President. You should be listed as the greatest president ever because you liberated our water bodies. Pampanga River, puno ng baklad. Bulacan River, puno ng baklad. Even Laguna, even Taal Lake, a protected area of that, puno na rin ng baklad. Sino mga may-ari niyan? Malalakas, mga politiko, mga militar, pulis. Mr. President, hindi yan pag-aari ng mga pangkaraniwang Pilipino na iyong pinagtatanggol. Sabi mo'y paglilingkuran ng pangkaraniwang Pilipino
makinabang sa ating kapaligiran at sa ating likas na yaman, hindi po nangyayari ngayon. Why? Because pinababayaan mong abusuhin tayo ng mga yan. Napupuno na rin ng fish pen. Why it is allowed by government, I cannot think of any reason except corruption. Kaya, in a way, tama si Manny Pacquiao. We have to fight corruption. We have to support the position of the senator that only a united people fighting corruption can put an end to this scourge, peste itong corruption na nagbibigay ng problema sa ating lahat. Very clear. The fish pens are allowed by the authorities na hindi ginagawa sa ibang bansa. Hindi kayo pwedeng magtayo ng fish pen sa gitna ng San Francisco Bay. Hindi kayo pwedeng maglagay ng fish pen sa gitna ng Michigan Bay. Pilipinas, pwede lahat dyan, basta meron kayong panlagay. Ano lang yan? Yung maliit na salapi na binubulsa ng mga corrupt officials, malaki ang epekto sa paghihirap ng tao. Mr. President, you will be coming out smelling like a rose in the hearts and minds of Filipinos if you can deliver that promise. You promised it. Hindi ko po naman ini-invento yung sinabi ninyo. Recorded po yan. And I was there. I heard you. Why have you not delivered that? I don't know. Hindi ko sinasabing tumatanggap kayo ng lagay, pero malamang binobola kayo ng Laguna Lake Development Authority at ilang mga tauhan ninyo sa paligid nyo. Makinig kayo sa tinig ng mamamayan sapagkat sila ang humihiyaw para sa katarungan. Alan Apurado, Congressman, nagsampa na ng kaso si Doc Agbayani na payagan ng ivermectin. Palagay niyo po, uusad ang kaso? Ano po reaction niyo? I cannot help but celebrate. Kung nagsampa na ng kaso si Dr. Agbayani, I congratulate him. Yan po naman ay given na. Kung di tayo makakuha ng aksyon sa kagawaran ng kalusugan, pwede natin ipagsakda lahat yan. And I wish the good doctor all the best, as I know his good intentions are all for the Filipino people's sake. Yung ivermectin, walang dahilan para pigilin ni Secretary Duque. Dapat talaga ipagsakdal sila. Tony Sabangan, Congressman, ako din po, baka pwedeng makahingi ng ivermectin. Kaya Tony, bigay mo lang sa tanggapan ko yung tirahan na yon. Dati nasa San Andres ka. Ewan ko ngayon, para mapadalang kita ng ilan. Rudy Ilas, sa Cavite po bawal na ang karaoke. According to news reports, for the sake of children who are home, online learning. Yun daw, maingay daw. E di hinaan, pero hindi pwede ipagbawal. Dito sa atin, puro bawal. Bawal to, bawal yan, bawal. Malapit na dumating, bawal mabuhay, bawal humininga. Bawal huminga. Puro bawal. Maaari bang maging solusyon ng bawal? Kailangan, pwede. Pero nasa tamang paraan. Kaya gusto ko maglunsad ng kilusan. Pwede. Hindi bawal. Pwede. Isang pambansang kilusan na patutunayan natin at hihingin natin sa gobyerno. Hayaan niyong gumalaw kami ng malaya. Hayaan niyong gawin namin ang tama. Hayaan niyo ang aming kagustuhan sa aming sarili. Samantala, ang inyong lingkod ay pansamantalang hihingin ng paumanhin. I'll see you tomorrow. Alright, so yun napakinggan. Itong video na to sana sa kabila ko ito ina-upload sa Voice Kaso lang at nga hindi tayo maka-upload. Ang gagawin ko sana sa channel na ito, maging personal talaga nito sana na opinion ko Yung ang video sana hindi ko lalagyan ito ng gaya nito ngayon. Doon sana sa Voice to. Kaso lang dahil nga na disgrasya, 2 weeks ako hindi makapag-upload ng video. Dito muna lang ako muna mag-upload
sa channel na ito. Instead na doon dito kasi wala tayong magawa kasi na ano tayo doon sa hindi naman natin alam na yun pala yung patakaran ng YT, no? So respect na lang natin dahil yan nga yung batas nila dito sa larangan ng social media. So yan, bago yan pa-like mo nyo na, i-like nyo rin yung pa-like yung video natin at pa-subscribe na rin sa ating channel. At ang comment nyo ay huwag nyo kalimutan kung anong reaction nyo about sa discussion nila ni Congressman Atienza na yun nga, na inamin niya. Tila hindi niya alam yung nangyayari din. Kasi kung nagtanong ako kanina, di ba, sinagot niya. Ang problema parang tila hindi niya alam itong sila ni Congressman Mike Dipinso. Hindi ko siningit yung pangalan ni Congressman Mike at saka Congressman Marcolita. Kasi alam ko medyo mainit ang ulo niya ni Congressman Atienza kay Congressman Mike at saka Marcolita dahil yun nga yung sa ABS-CBN. Maganda nga ngayon medyo tahimik siya patungkol sa ABS-CBN eh. Yung last lang yung hinamon niya itong sila ni Congressman Marcolita na mga pag-debate na nanindigan siya na yung ABS-CBN niya wala talagang kasalanan. Pero ngayon mas okay na yung ano niya. Pero sana naman tuloy-tuloy na magkasundo sila. Sana nagkatulungan dahil pareho sila sanang advocate din at namimigay din ng ivermectin. Dapat itong si Congressman Atienza makipagtulungan sa dalawa. Diba? Para join force sila. Para lalong lalakas. Kaso ayaw ata ni Congressman Atienza sumali doon kay na Congressman Marcolita. So yan ang ating video sa na ito. Maraming salamat. Pa-like, pa-subscribe sa ating channel.